Eto, chika ko ah. Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika! Itong chika na to may pagka-people pleaser ang atake. Balikin nyo lang kasi sa akin to ng friend ko. Nung senior high daw yung friend ko na lalaki, meron daw sa kanyang nagkakagusto na babae. Siyempre yung friend ko walang ka-idea, pero friend sila nung babae, as in close friends sila, ganyan. Hanggang sa one time, inaya daw siya para pumunta sa seaside sa may MOA. Bumili ng snacks at inumin si girl para may kinakain sila habang nakatambay sila sa seaside. Ito na ang nangyari. Unti-unti daw nag-open up si girl nang nararamdaman niya para sa friend ko. Pumupogi ka kapag nagsasalita ka kasi ang tali-talino mo. Nagkakagusto na ako sa'yo. Parang, mahal na nga kita eh. Tapos yung friend ko, hindi niya daw alam yung i-react niya kasi ayaw niya naman daw mag-reject ng tao. So, nakatingin lang daw siya dun sa babae. Hanggang sa sinabihan niya daw na, ako rin, mahal din kita. Umiral daw ang pagka-people pleaser nung friend ko. Hindi niya daw alam yung sasabihin niya kasi baka umiyak to sa harap to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, parang sabihin ko na lang na gusto ko din siya. Tapos sabi ng friend ko, di tayo na. Sabi ng babae. Ha? Ano yan? Ha? Ano yan? Hindi ko gets. Diba tinatanong mo ko kung tayo na? Ang sagot ko, oo. Hindi naging sila na nga. Natutunan naman daw mahalin nung friend ko, si girl. Kaso ang nangyari sa relationship nila, hindi nag-work out. So nag-break na din sila. Walang nireject, walang nasaktan, hindi lang nag-work. Ito na, chika ko! High school experience to ng jowa ko. Yes, cherry kaka! Gulat ako, te. Ito na nga, may nagkakagusto daw sa jowa ko na lalaki. Tapos, nagkakausap sila sa text. Tapos may bading daw na nagkakagusto dun sa lalaki. So one time lumabas sila ng room nila. Paglabas nila, nandun yung bading at mga kaseksyon niya. Parang inabangan sila. Hanggang sa biglang nagkakahamunan na daw ganyan. Sabi daw nung Mima, o ano, tara, sabunutan na lang, sabunutan na lang. Siyempre matapang yung jowa ko, hindi siya magpapaapi. Sabi niya, ayoko nga, baka mag-guidance ba ako? Nasa pilot section pa naman nakko. Nagulat sila kasi yung mga kasama ng jowa ko, mga bading na Mima din. So may mga kapit na pamaypay, nag-aaurahan na daw sila, ganyan. So syempre yung kalaban, hindi niya na alam yung gagawin niya. Ang ginawa niya daw, sumayaw-sayaw na lang. Nagsasasayaw na daw sila kung ano-ano doon mga ginagawa. Syempre, di mawawala dyan yung taray-tarayan. Nagtatarayan. Sobrang dami nang nangyayari. Kailangan nang mag-step up ng jowa ko. Tinaboy niya daw lahat. Lumapit siya sa gitna. Nag-split daw siya. Sobrang papansin, alam niya kasing walang kahit na sinong kayang mag-split sa kanila. So, ang nasa utak niya, para matapos ng lahat ng to, ako na ang tatapos nito. I-split ako sa gitna. Hello everyone, ang chika ko sa inyo ay pwede ba akong maging kalmado muna sa inyo? Pwede bang maging wholesome muna ako? Magiging vulnerable muna ako saglit. Naalala ko kasi yung graduation ko. Tapos, may graduation rehearsal kami na paulit-ulit sinasabi ng mga professor na bawal daw mag-cross-dressing. Di kinuwento ko yun sa magulang ko. Sabi ko, Ma, Pa, gusto ko nakasuit and tie ako sa graduation ko. Ayoko mag-dress. Akala ko pipilitin ako mag-dress ng magulang ko pero hindi. Sabi nila sa akin, anak, isuot mo kung saan ka komportable. Di ako parang, talaga? So, hindi kayo kumakampi dun sa professor? Ako yung kinakampihan nyo? Ganon. Sobrang kinikilig ako sa magulang ko kasi si Papa, siya yung namili nung necktie ko. Si Mama, plinansya niya yung suit ko. Tapos sabi niya sa akin, Joby, bagay itong belt dyan sa pants mo. Doon ko na-realize na grabe, sobra-sobra ako suportahan ng magulang ko. Mahal na mahal nila ako kasi tanggap na tanggap nila ako. Tapos nung papunta na kami sa PICC, sabi sa akin ng tatay ko, wow, pogi mo anak ka. Grabe, bakla. Pogi. Ganun siya. Tapos, hindi siya nakaka-offend na tinawag niya akong bakla. Parang, napaproud siya kasi, parang, bakla, ang pogi mo, gagraduate ka na. Ganun. Ayun, sobrang mahal na mahal ko yung magulang ko kasi alam kong mahal na mahal din nila ako. Kaya naman ang manifestation ko ngayon, sana lahat ng tao, katulad ng magulang ko, umintindi sa mga anak nilang bading. Sana tanggapin na lahat ng bading, tomboy, lesbian, trans, lahat ng part ng LGBTQIA+, please tanggapin nyo na kasi walang point kung magagalit kayo, dinadagdagan nyo lang yung problema. Nakaka-apekto pa kayo sa mentalidad ng mga bading. Doon kayo magalit sa mga magnanakaw, mga ganyan, doon. Ito ang chika ko, be. Nung
high school ako, sobrang fantasy ng mga kaklase ko yung mga irap-irap. Like, lagi silang nangiirap, ganyan-ganyan, eme-eme. Eh ako, hindi pa ako marunong umirap. Eh di nagpapaturo ko sa kaklase ko. Sabi ko, babe, paano ba yan? Paano ba yung irap-irap? Bakit tumitirik yung mata nyo? Paano yan gawin? Eh nung high school ako, halatang-halata talaga na tomboy ako. As in, ang haba ng buhok ko, tapos siga-siga ako maglakad, ganyan. As in, halatang-halata na, ay, shibalibam. Pero gusto kong matutunan umirap. As in, talagang dedicated ako na matutunan talaga yung isang bagay na yun. Hanggang sa natutunan ako umirap. Like, ganon, as in, fantasy ko siya, as in, gustong-gusto ko siya gawin. Sabi ko sa sarili ko, dapat meron akong laging iirapan. Yung deserve ng irap ko. Ganyan. Eh, napansin ko tong isang lalaki kong kaklase. Siya yung tipo ng kaklase mo na lalaki na feeling niya makukuha niya lahat ng babae, ganyan. Parang, deserve mo ng irap ko. Sige, irapan kita araw-araw. Araw-araw ko talaga siyang iniirapan. Minsan pabiro, minsan seryoso ko, pero feeling niya pabiro, mga ganyan. Hanggang sa one time, inirapan ko talaga siya ng malala. As in, malalang irap talaga na. Ginanong ko talaga siya, tapos sabi niya sa akin, ingat ka sa mga irap-irap mo na yan, ha? Nagugustuhan na kita. Hala, yay! Ay, hindi! Ayoko! Simula nun, di na ako umirap, be. Nung college ako, saka na lang ako ulit umirap pa. Visit ka. Ito na ang chika ko. Sa pagkakaalala ko, third year high school nangyari to. 3 kami magkakaibigan, tas yung 2 doon famous talaga, tas ako tomboy lang ganun. Tapos ito na nga, yung isa kong friend, matalino, maganda, tapos halos lahat ng lalaki nagkakagusto sa kanya, parang ganung eksena, ganun yung branding niya. Merong nainggit sa kanya. Yeah! May nagkakalat na buntis daw siya. Siyempre kumalat na siya sa sambayan ng Pilipino sa school. Talaga nagalit siya. Ha? Kanino mo nalaman yan? Tapos nalaman namin kung sino yung nagpapakalat. Second year. Third year kami nun. So mas ahead kami. Di mas tumapang si bakla. Sabi niya, ayun, puntahan natin. Siyempre kaming mga kaibigan, nagulat din kami. Hala, di ka naman buntis Hindi, tara, puntahan natin yan. Taga-sulsul talaga ako, malala. Nung mga araw na yun, parang may event. So, pwede kaming gumala-gala sa school, ganyan. Di nagkaroon na ng lakas ng loob yung kaibigan ko. Halika na, sugurin natin. Sinugod namin yung second year sa room niya. Mga aliporas lang kami, tapos mga taga-sulsul, ganyan. Di nakapunta na kami dun sa room. Sabi ko, siya yun. Di ba? Siya yun? Oo, siya yun. Dali, siya yun. Bili. Sabi niya dun sa mga second year, pwedeng pumasok? Sige po, pasok po kayo. Hoy, anong sinasabi mong buntis ako, ha? Nakikita mo tong chan ko? Ang liit-liit niya, sobrang sexy ko, tapos sasabihin mong buntis ako. Sabi namin, uy, shit, oh. Oo nga. Tapos yung mukha nung nagkakalat, ganyan lang. Natatakot siya. Hindi talaga tumitigil magsalita yung kaibigan ko. Kung magkakalat ka, siguraduhin mong maganda, ha? Naniniwala kayo dito? Naniniwala kayo sa kanya na buntis ako? Sa lagay na to, mukha akong buntis? Ay, talaga. Uy, shit. Ayusin mo yung binabangga mo, ha? Banggain kita ng tricycle, eh. Bangkay na tricycle! Be? Alis na tayo dito. Okay na yun. After nun, na-realize niya siguro na, ay, ang pangit ng sinabi ko. Tara na, alis na tayo dito. Umalis na kami. Pero ano pa din, matapang pa din. Parang, everyone, ito ang chika ko. Ito yung mga panahon na nauuso yung pagtaya ng ending. 7 or 8 years old ata ako nung mga panahon na to. Sa mga hindi nakakaalam, yung ending ganito siya. Yan. Kahit sino pwede magpataya ng ending. Ngayon, paano ba nagwo-work yung ending? Sa basketball kasi to. So kung ano yung lalabas na final score, kung last number, yun yung combination sa ending. So for example, ang tinayaan mo is 5-6. Tapos ang final score ay 55-56. So 5 and 6, panalo ka. Ganon. Since nauuso nga siya at bata pa ako noon, bumili ako kahit wala akong idea kung ano yung mangyayari. So ngayon, nagpataya ako. Kapitbahay namin, tito ng kaibigan ko, kamag-anak ng asawa ng tito ko, at kung sino-sino pa. In total, 7 yung tumaya sa ending ko. So sobrang saya ko kasi may mga tumaya na. Pero yung isa kong kaibigan lumapit sa akin. Pinakita niya yung ending niya. Tapos ang dami na, mapupuno na yung sa kanya. Tapos yung sa akin, 7 pa lang. Na-pressure ako. Ang ginawa ko, tinayaan ko lahat. Kahit wala akong pera, tinayaan ko talaga lahat. Sinulatan ko ng pangalan, Joby. Di sobrang excited ko, pinakita ko ngayon sa nanay ko. Ma, tignan mo, ang dami nang tumaya sa ending ko. Pagkatingin niya, ay lintik, bakit puro pangalan mo to? Asan ang pera mo? Di ko alam, nilagyan ko lang yun ng pangalan ko. Asan ang pera nila? Andito yun sa akin. Magkano taya nila dito? 10 pesos. Pinagalitan talaga ako ng nanay ko, tapos in-explain niya sa akin kung paano nagwo-work yung ending. Tapos nanood kami ng basketball. Ang dasal talaga namin nung mga panahon na yun, sana ako yung manalo, hindi manalo yung 7. Biglang hindi. Nanalo yung kapitbahay namin. Ang galit lalo ng nanay ko. Halika dito. Maghanap tayo ng barya. Hindi pa nagpapadala yung papa mo, ha? Ano nung ginagawa mo? Sakit ka sa ulo. Halika dito.
Maghanap ka ng barya dyan! Hindi umabot yung barya, te. Sabi ng nanay ko, halika dito. Hayaan mo na. Sa susunod, wag mo nang gagawin yun, ha? Ibalik mo na lang yung tagsa 10 piso nila. Sabihin mo dun sa nanalo, hindi siya nanalo. Kasalanan mo kasi hindi mo naman alam. Maintindihan niya yun. Sige na, kausapin ko na lang din. Chika ko sa inyo yung friend kong kutuhin. Nangyari to sa kanya nung bata pa lang siya. As in, ang dami niyang kuto. Kutuhin talaga siya. Since bata pa nga, mahilig na siya maglaro sa labas. Patintero, bamsang, tumbang preso, at 10-20. Siyempre, kapag mga babae at saka mga bading, favorite nila maglaro ng 10-20 talaga. Tapos may kalaro siya doon, si Megan, na magaling mag 10-20 at laging mother. Plus, itong si Megan pa ay napakamaldita since magaling nga siya. Eh, itong friend ko ayaw niya kay Megan, naiirita siya kay Megan. So, yung friend ko meron siyang internal monologue talaga na, alam ko na kung paano hindi makakasali si Megan sa laro namin. Aayain ko siya sa loob ng bahay namin. Eh, marami siyang kuto, di ba? Megan, tara, punta tayo sa bahay namin, laro tayo, tapos titirintasan din kita. Talaga? O sige, tara. Yung kuto ng friend ko, mga kalabaw, yung malalaki na talaga. Wow, Megan, ang haba naman ng buhok mo. Sobrang haba ng buhok mo, ha? Sobrang haba talaga ng buhok mo. Ang ganda-ganda ng buhok mo. Anong gamit mo shampoo? Unti-unti niya nang nilalagyan ng kuto si Megan talaga. Lumipas ang ilang araw, hindi na nakakapaglaro si Megan sa labas at naririnig nila yung nanay niya na, yan, huwag ka nang lumabas, huwag ka nang lumabas. Ang dami-dami mong kuto. Tapos yung friend ko, wala na siyang kuto dahil sa lies alis. Mission success. Itong chika ko, ghost experience to ng kaibigan ko. Senior high school retreat, 6 silang magkakasama sa room at merong 4 na hindi nila ka-strand. After ng dinner, 6:00 ng gabi, bumalik sila sa room nila. Kaso, wala dun yung 4 nilang kasama na hindi nila kaklase. Di nila alam kung bakit, baka nandun sila sa mga kaklase nila. Ngayon, pwede kasing mag-swimming from 8 p.m. to 11 p.m. Pumunta sila doon ng mga mag-aalas 9 na. Nakapagbanlaw at nakabalik na sila sa room nila mga 12:00 ng madaling araw. Pagbalik nila ng room, silang 2 pa din. Wala yung 4 nilang kasama. Ngayon, habang nagchichismisan daw sila, may narinig daw silang nag-open ng shower. Eh yung bed nila, katabi ng CR. Narinig mo yun? Then tuloy-tuloy lang daw sila nag-uusap. Ayaw niya mag-pay attention doon kasi ayaw niyang matakot. Maya-maya daw, namatay yung shower. Tapos may naririnig na daw silang footsteps. Doon na daw siya nagpanik. Sabi niya, katukin mo nga, katukin mo. Tok, 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 tok. Walang sumasagot. Tok, tok, tok. Wala pa rin daw sumasagot. Isa pa, nakatukin mo pa. Tok, tok, tok. Nagbukas lang daw yung shower. Kaibigan ko doon na daw nag-full-blown panic. Umalun na daw siya sa kama tapos nagtalukbong siya ng kanyang kumot. Umiyak daw siya. Habang umiiyak siya, yung isa niya daw tropa nagsasalita. Kung sino ka man, huwag mo kaming gambalain. Umalis ka dito, huwag mo kaming gambalain. Huwag ka dito. Bigla daw namatay yung shower, sabi ng tropa ko. That's it! That's fucking it! I'm out of here! Sabi niya daw talaga sa sarili niya na kapag ito na-survive ko, ikikwento ko to sa buong pamilya ko talaga. Ito na, may ghost experience na ako. Pumunta sila sa kabilang room kung saan nandun yung mga kaklase nila tapos pawis na pawis sila. Sabi ng kaibigan ko sa kaklase niya, may naliligo sa CR namin, kaming 2 lang yung nandun. I'm not sure if that's some kind of ghost shit. Pero please, can we sleep here? Eh di chinikan nila lahat na na-experience nila. May footsteps, may shower, namatay yung shower, churot, lahat kinuwento nila. Maya-maya, nagsalita daw yung kaklase niya. Wait. Nasaan si Jobel? Umalik daw sila dun sa room nila, tapos kinatok nila yung CR. Pagbukas ng pinto, lumabas si Jobel. Galit na galit daw yung tropa ko kay Jobel. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ko kayo naririnig kasi may ventilator eh. Drip daw kay Jobel kasi hindi man lang daw nagsabi na makikiligo. Ito na chika ko, recently lang to nangyari. May pwesto kasi kami dito sa may Christmas Bazaar sa Valenzuela. Piercing services kasi yung ino-offer namin doon. Tapos yung jowa ko, siya yung nagbubutas. Tapos may mga earrings at saka mga lighters doon na gawa sa air dry clay. Tapos syempre nagugulat ako kasi may mga nakakakilala sa akin tapos may mga nagpapapicture. Since sunod-sunod nga yung mga nagpapicture sa akin, one time may pumunta. May kasama siyang bata, 9 years old. Tapos ate niya. Yung bata may hawak na phone. Tapos nakatingin lang sa akin. So syempre ako, in-approach ko, sabi ko, papapicture po? Nagulat yung ate, sabi ng ate, hindi, papabutas po siya. Syempre nagulat ako, sobrang assuming ko kasi, napakapapansin. Eh di syempre, binigay ko yung rates namin. Sabi ko, ito po yung rates namin. Ito na nga yung sunod na nangyari. Since bata pa nga siya, 9 years old siya, magpapabutas siya sa first lobe niya. Natatakot siya, as in, kinakabahan siya, tapos umiiyak siya, ganyan, hindi siya mapakali. Eh yung isa daw nilang kasama, kilala daw ako. So sinearch yung TikTok ko. Sabi ko, sige, search mo na lang SM North. Nakto, first video ko yung lumabas. Eh di pinanood niya. Hanggang sa yung bata, hindi niya na namalayan na nabutasan siya kasi tawang-tawa siya sa akin.
Sobrang cute niya kasi iyak tawa talaga siya, be. Ito mabilis na chika lang to Nung nakaraan bumili ako ng yelo dito sa malaking tindahan sa amin. Mga alas 6 na ng gabi yun. Tapos sa mga karakter, yung tindera, yung matanda, tapos yung babae na mas bata sa akin, siguro mga 23 years old. Tapos ako, bibili ng yelo. So narinig ko yung usapan nila. Hindi ako nakapasok. Ang haba ng pila dyan sa may tricyclean sa taas. Ano ba oras pasok mo? Alas 8 nga eh. Ay oo, mahaba talaga pila dyan kapag gumagabi na at lalo na't maulan. Alas 8? Kakapasok ka pa pala eh. Alas 8 ng umaga? Hindi po, alas 8 po ng gabi. Hindi nga po ako makapasok at mahaba ang pila dyan. Ano bang trabaho mo? Call center po ako. Makakapasok ka pa pala. Alas 8 pa pala ng umaga yung pasok mo eh. Alas 8 nga ng gabi. Ngayong gabi nga yung pasok niya at di na nga siya nakapasok. Alas 8. Mahaba yung pila dyan sa tricyclean? Anong oras ba pasok mo? Alas 8 nga po. Alas 8 pa pala eh. Bakit hindi ka na lang maaga umalis bukas? Nang gabi nga po. Alas 8 ng gabi, hindi ka nakapasok. Bakit? Mahaba nga ang pila. Nakaka-proud ang pasensya ng mga tao nung gabing yun. Partido talaga si nanay, nakababe pa. Umihipak-hipak pa siya. Nakabili naman ako ng yelo at tuluyan na naging masaya ang gabi ko dahil kay nanay. Ay, ito na nga ang chika ko. Yung mga bata dito sa labas namin nung nakaraan, nagaanuhan sila, parang dito yung bahay nun, nagaganunan sila. Kasi may i-deliver siyang parcel sa akin daw. Ha, 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 sabi nung isang bata, di naman dito yun nakatira. Pero yung isang bata, dedicated siya na hindi, dito siya nakatira. Tignan mo, tatawagin ko. Wow, 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 tao po. Marjorie po, tinawag niya. Di excited ako lumabas. Lalabas ako, parcel ko na to. Girl, lumabas talaga ako. Pagkalabas ko, tiningnan ako nung bata. Oh, sabi sa'yo siya yun sabi ng bata. Tapos, nagulat din yung isang bata na, oo nga, dito nga siya nakatira. Tapos, tiningnan ulit ako ng bata, tiningnan niya yung parcel. Marjorie po, nakatingin siya sa akin. Tiningnan ko lang din siya. Oh, sabi ko, parcel ko ba yan? Tapos sabi niya, ay, hanap po pala. So, gusto lang talaga nila akong makita at gusto lang talaga nila akong lumabas para ipakita niya dun sa bata na ako talaga ay nakatira dito. Catherine ang pangalan ng bata na kasama niya. Tapos, nay, talaga, ang sabi ko dun sa bata, ay, akala ko sa akin, nag-i-expect pa naman ako. So, kinuha ko na yung parcel, tapos, binayaran ko na sila. Pagkatapos ko silang bayaran, isasara ko na yung pinto. Narinig ko sila nagtitilian. Di ba? Sabi sa'yo, dito siya nakatira. Ay, mga day talaga. Silig na kilig sila at sobrang tuwang-tuwa naman ako. Kaso nag-expect lang ako na parcel ko yun. Pero okay lang din naman. Kasi nag-success siya na, be, makinig ka sa akin. Dito siya nakatira. Dapat maniniwala ka sa akin. For real. Ito na ang chika ko. Na-experience nyo na bang mag-baby talk yung mga tatay nyo? Hindi. Wala akong tatay. Anyway. Recently kasi umatid ako ng Christmas party. And hinatid ako ng tatay ko. Hinintay niya na ako para sabay na kaming uuwi. Ngayon nag-drive-thru kami. So tinanong ko si Papa kung anong gusto niya. Sabi niya hindi naman daw siya nagugutom, kaya ang gusto niya daw merienda lang. So ang ina-expect kong order niya, solo burger lang. Sabi niya, cheeseburger po with fries and drink. Yeah! So okay na. Akala ko magiging passenger princess ako. Maya-maya habang nagda-drive siya, bigla siya nagsalita. Fries, please! Sabi niya sa akin. Sabi ko, okay. Kinuha ko yung fries, kapit-kapit ko. Baka kumukuha siya. Ngayon, naubos na. Bigay niya sa akin yung basura. Bigla siya nagsalita. Burger, please! Burger, please daw! Ay, bakit biglang nagbe-baby talk yung tatay ko sa akin? Nung naubos niya na yung burger, binigay niya na sa akin yung basura, basura. Maya-maya, habang nagla-drive siya. Coke, please! Open it, please! Sobra naman pag-baby talk naman sa akin tong tatay ko. Miss na miss mo ba ako? Siyempre ako naman, binuksan ko, binigay ko sa kanya. Sobrang tawang-tawa ako sa utak ko habang nangyayari yun. Kasi bakit nagbe-baby talk sa akin yung tatay ko? Ito na ang chika ko. May dalawang bata na nagpa-touch talaga ng puso ko nung nasa bazaar kami sa Valenzuela. Nung unang bata, binigyan niya ako ng regalo. From Olive to Mauj. Sobrang cute! Unboxing. Welcome, Mauj. I love. Cute. Sobrang effort mo, Olive. Thank you so much. Hala! Ang dami! I
I'm your big fan. I love you, Mauj. Ngayon talagang nire-regla ako, te. Sobrang soft ko. Uy, teacher! Hala, meron akong hairpiece. Isuot mo yan. Tingnan. Thank you so much, Olive. Sobrang cute mo. Yung pangalawang bata, tawang-tawa ako sa kanya kasi nagpa-picture siya. Tapos nung nagliligpit na kami ng booth kasi nga close na, lumapit siya ulit sa akin. Sabi niya, ate, pa-shoutout. Sabi ko, sige, sino nga siya shoutout natin? So sinabi niya yung pangalan. Sabi ko, sige, saan tayo magvi-video? Sabi niya sa akin, ha? Hindi, pag-uwi mo na lang ha. Video mo pag-uwi mo. Shoutout mo siya ha. Sa utak-utak ko, be, di ko maaalala. Kasi dami namin ginagawa, paano ko yun maaalala? Tapos, nung nakapagligpit na kami, sobrang cute niya kasi hinabol niya ako, binigyan niya ako ng mais, dalawa kami ng girlfriend ko. Diba? Sobrang cute!